So this video is going to be another stock chart analysis, and ito yung mga 6 stocks na i-review natin. So that's Vita, AT, OGP, AC, BPI, and JFC. So punta muna tayo of course sa PSEI. So not that much difference no compared sa last trading week. So yung PSEI andun pa rin sa range niya. So ito yung current range. So, ito yung immediate support pagdating sa structure, and then of course, ito sa resistance. And okay din na nasa loob siya ng consolidation, still above ng MA20 and MA50. So, ang inaasahan na lang talaga natin na mangyari is possibly mag-consolidate pa para yung MA100 is mag-reach na dun sa range, and then sabay na siyang magbe-breakout dun sa range na yon, above ng resistance na to sa 6360 tapos sa MA100. But of course, ang pinakamaganda talagang mangyayari in the short term is malagpasan ng PSEI itong resistance na to. So that's 6,600 area. Kasi kapag nag-breakout yan dito, yung PSEI, most likely above na yan ng lahat ng MAs. No? So, which usually signals the beginning of a longer trend. So, kung mapapansin nyo dito sa galaw ng PSEI ito, no? So, nagkaroon siya ng range dito. And then, nung nag-breakout niyan, tapos above yung price sa MA20, MA50, and MA100, nagkaroon ng pagtaas. So, ganun din yan dito. Pag nagbe-breakout siya sa range, pag galing siya sa bottom, tapos above siya ng MAs, nagkakaroon din ng run up na mataas, no? So, always gusto natin nagbe-breakout sa mga range tapos above na siya ng mga MAs and then above the succeeding resistances. So, PSEI, I guess it's safe to say now na nagkaroon na ng reversal since nasosustain niya na yung move above sa MA20 and MA50 and then sa previous range niya, no? So, inaantay na lang talaga natin kung kailan mangyayari yung uptrend para mas maraming stocks na sumunod at maging bullish yung sentiment. But of course, lahat ng bias na yun, no, lahat ng bullish sentiment is mawawala kapag bumalik ulit siya sa 6,000 price area or lower. So, punta na tayo sa unang stock. So, that's Vita. Sa Vita, currently consolidating siya. And as you can see, piercing lahat ng MAs sa mga prices, no, sa candles. But very unique yung Vita kasi nagkakaroon siya ng range sa loob ng range. So, ito. Yan yung support niya na immediate pagdating sa structure, and then ito yung resistance. And then meron ding support dito sa price na to. Kasi yan yung larger base niya, no, or larger consolidation, I mean. But of course, ang main resistance talaga ng Vita is yung kanyang 52-week high, which is this double top sa 0.80. So, itong double top niya na resistance na 52-week high, actually, yun talaga yung largest consolidation niya, no? So, part talaga to ng consolidation, yung mga pinakita ko kanina, part to ng largest consolidation niya, which is 0.80 yung price range. So, ang maganda talaga dito sa Vita is dapat makapag-breakout siya dito sa 0.80 for a possible move higher. Ito kasing breakout niya na to sa current range niya, no? Masyadong malapit kaagad yung next na resistance. So, pwedeng hindi siya ganun kalakas since nag-expect agad yung mga tao na magbenta dito since from here 11% gain na siya tapos dito 30% from the base. So pwedeng ang mangyari magse-sell on range lang din yung mga market players unless of course malakas talaga yung galaw ng Vita, malalagpasan niya yan. So ako personally yung inaabangan ko dito kung iti-trade ko man siya kasi currently wala siya sa watchlist ko eh. So malagpasan niya muna tong 73, itong medium term na parang range niya. Tapos dito siya mag-create ng bagong consolidation. Tapos saka siya mag-breakout doon. Kasi pag galing dito, tapos magbe-breakout agad siya sa lahat dyan, prone siya, no, sa profit taking. So, mahirap pumasok sa mga points na to. Siguro yung possible way para makapag-entry dito sa 0.73 na high is kapag mas naging higher yung consolidation, no. Halimbawa, naging ganito. So, tumaas dyan. Tapos, dito nag-consolidate ng matagal. So, possible na dito yung entry kung yung consolidation malapit dun sa highs. So, ngayon, unpredictable pa talaga to since consolidation siya and ranging. So, next up, 80. Ayun, so nung March 20, ang laki nung tinaas nito, no? Mataas yung volume. Although mababa yung trading value, pero mataas yung volume relative sa usual niya na galawan. And nag-breakout siya dito, no? Sa multiple resistances niya na area. So, atagal na talaga nitong napipigilan yung 80, itong price na to, no? Yung around 4.90, 4.88 na price. Nag-breakout siya doon, pero mukhang napipigilan talaga nung main resistance niya, which is yung 52-week high
high sa 5.24. So ito kasi talaga yung 52-week high niya na breakout na maganda, no? So inaasahan natin dito sa 80, probably mag-consolidate lang siya dito, no? So looking good sa ngayon kasi hindi pa nagko-close below 4.90. So I think natatrato na as support area yung previous resistance, which is good. So either magtagal pa yung consolidation or maganda talaga yung breakout niya from here with good volume for it to be considered as a good breakout or good breakout candidate, no? Kasi 52-week high breakout pa rin naman yan. So pag nag-breakout to sa 5.24, tingnan natin yung possible resistance niya. So ayun, most likely ito na yung malapit na resistance niya, no? Itong buong range na to kasi ang daming support areas dito, ang daming support areas dyan. So by means of role reversal, magiging resistance kaagad itong 5.59 or yung 5.85. So ayun, nakadepende na lang talaga, no, sa'yo kung iti-trade mo to. Very illiquid stock. So hindi natin alam kung news driven, no, yung magiging galawan since tumataas yung price ng gold. I'm not sure if itong 80 is kasama sa pag-mine ng gold or kung may nakukuha silang income with regards to gold mining, no? So baka ganun, no? Kaya nag-make siya ng mga rounds. So tingnan natin. Still worthy na bantayan kasi nga 52-week high breakout. Pero kung may mas better option, no, mas magandang yung ibang stock na lang since very illiquid to. Next, OGP. So OGP, medyo magulo yung chart nito, no? Kasi kung titingnan mo yung MAs, no, parang wala siyang specific na galaw. Hindi mo maintindihan kung ito ba yung early consolidation, 'di ba? Or patuloy pa rin yung pagbaba niya. Parang bounce lang ba to? Or parang rebound lang? But still, if we're going to look at it sa short term, ito yung nagiging range ngayon ng OGP, no? So again, I'm not saying na hanggang dito aabot yung consolidation. Ginawa ko lang dyan yung rectangle para mas visible yung consolidation or yung range niya. Pero that doesn't mean na aabot dito before siya gumawa ng kahit anong galaw. So OGP, ayun, ito naman talaga yung main resistance niya, no? Yung 16.90 area to 17 siguro. So pag ito yung nalagpasan niya, of course, there's a possible na move higher. But pag nag-breakdown siya, then ito yung magiging possible support areas natin, which is 4.10 and then itong 13.60 something na area, no? 13.6462. So, ayun, kung range trader ka, then this would be the possible or yung pinaka-okay na entry, no? Kasi medyo mataas yung upside. From here, pwedeng umabot ng 20%. And okay na maging cut mo yung below ng 13.64 since mataas ang chance na diretso siyang bababa pa kasi ito na yung support area niya, eh. Pero mahirap pumasok sa mga ganitong stock because yung consolidation sobrang early. So, hindi mo pa talaga masasabi kung saan papunta yung stock specifically. And from here, mababa lang yung upside, no? 10%. Tapos, hindi pa sigurado. So, hindi siya worthy i-trade as of now. So, depende sa magiging consolidation niya, depende sa volume, kung magiging worthy ba ng entry yung breakout sa range niya, no, na 16. Pero, ang maganda talagang bandayan dito is yung 16.90 na price. Kasi, if I believe na 80H to, eh. So, ito na yung all-time high niya na breakout, no? Pag nalagpasan niya yung 16.90. So, next up, AC. So, AC, galing to sa bottom na price. Tingnan natin sa weekly chart. So, yun, halos kaka-recover lang niya, no? Buong February, nasa baba lang siya. So, end of January hanggang buong February, nasa baba lang siya. So, ngayon, halos ginagaya niya, no, yung galaw ng PSEI. So, galing sa baba, tapos ilang days na above sa MA20 and MA50, but still ranging and below the MA100. So, since blue chip stock to, so somewhat predictable yung galaw because nagagaya niya halos yung galaw ng PSEI, no? Kasi, syempre, sa mga big cap or mga blue chip stocks, kapag pababa yung PSEI, mataas yung chance na bumababa din sila. So, I guess nakasalalay sa PSEI yung magiging galaw nitong AC. Kasi pag nag-breakout yung PSEI sa range niya and then eventually sa taas ng MA100, then most likely tataas din yung AC kasi gagayahin niya din yung paggalaw ng markets, no? So, ayun lang. If yung PSEI hindi mag-breakout sa range niya, hindi naman ibig sabihin na yung AC hindi magbe-breakout. It's just that mataas yung probability na gayahin niya yung galaw. But of course, mataas din yung chance na mag-breakout yung AC sa range if yung PSEI mag-breakout din sa range niya. So, ayun nating mangyari sa AC, of course, is bumaba pa siya sa range na to, no? Kasi malamang babalik ulit yan dito sa support area niya. So, para sa mga trend followers or mga breakout traders, syempre, ayun natin na bumagsak pa yung AC, no? Kasi ibig sabihin matagal na consolidation
consolidation na naman ulit yun. Although for range traders or traders who buy on support, maganda na bumaba muna yung AC dito, no? Para mas maganda yung makuha niyang price. Since it's creating a double bottom, no? Ayan, W. So, ganun. Kapag mahina pa rin yung market, tapos nagkabentahan, possibly i-complete niya yung W na pattern, which is a double bottom, saka siya tataas ulit. So, pag nangyari yon, breakout traders, malamang ang pasok na dun is itong price na to, no? Bumaba, tumaas up here, and then babalik ulit sa range. So, pag mga range traders, dito yun kukunin. Tapos yung mga breakout traders, dito na kukunin sa next breakout. And of course, yun, yung main resistance talaga nito is ito, syempre, yung 52-week high niya at 740. Which, I think, hindi niya kayang mahit yan in a span of a few days lang. Lalo na na ganito yung galaw ng market. Kasi, big cap and blue chip na stock to, no? So, hindi siya basta-basta tumataas ng ilang araw lang. So, matagal-tagal pa before niya maabot to. So, next up, BPI. So, BPI ngayon, nag-create siya ng short range, no? So, very small yung kanyang consolidation. Although, above na siya ng lahat ng MAs. And I think, nahirapan lang talaga siyang tumaas because mababa talaga yung PSEI ngayon, no? So, hindi pa sobrang ganda ng galaw ng market. So, of course, you won't expect blue chip stocks to be uptrending lahat. Karamihan sa kanila would be possibly consolidate or downtrend. So, ayun yung nangyayari sa BPI. Consolidation talaga siya. So, ayun yung short term na consolidation niya, pero ito yung medium term. Ito talaga yung range niya. So, possible din na kaya nagkakaroon ng ganito because natatamaan niya tong resistance, no? Ng second week December nung 136. So, dito. So, napipigilan niya. But anyway, kung mag-breakout siya dito, then the next resistance would be the 52-week high, which is itong 149. So, depende talaga, no, sa galaw ng market. Kung gumanda yung PSEI, then mataas ang chance na mag-move higher din yung BPI. So, next up, JFC. So, JFC, nagkaroon siya ng momentum candle nung February 13, no? Lakas ng volume, tas ang lakas ng pagtaas niya. From here, I think 10% in one day, no? Tapos, in a span of a few weeks, nabawi lang din. So, ando na naman siya ulit sa level na yon before the momentum move upward. So, nagkakaroon ng bentahan sa JFC for some fundamental reason. Madalas naman sa mga blue chip stocks, no, it's always a fundamental reason kung bakit sila nagkakaroon ng bentahan since most of the funds trade these stocks exclusively, no. Hindi sila, may mga funds na hindi gumagalaw ng mga basura stocks or mga third liners. So, nakafocus sila sa blues, first, and second liners. So, malamang fundamental reason yan and alam yan ng halos lahat ng mga fund managers. So, sa JFC, since pababa siya, then we have to look at the major support areas. So, ito lang naman, same pa din. I think itong buong range na to magiging support kasi ayan naman yung previous base niya. And kung titingnan siguro natin sa range, ito yung possible na range niya, no? Kung magkaroon ng magandang galaw, then magko-consolidate siya dyan. But, of course, the major resistance is itong 2790.60 area kasi ayun yung 52-week high niya. So, depende. Pag gumanda yung market, no, pwedeng ma-overcome niya tong current range niya at 2.68 tapos eventually mag-breakout sa 279. Pero kailangan talaga maging maganda yung galaw ng PSEI. Kasi kung sideways lang or pababa yung PSEI, then unlikely na gumanda din yung galaw ng JFC. And sobrang laki nung selling volume, no, nung last trading day, which is nung March 21. So, ayun lang. That ends our stock chart analysis, no, for Vita, AT, OGP, AC, BPI, and JFC. So, if you have other stock requests na gusto nyo mapag-usapan or ma-review, you can just comment down below and then I'll try to review those stocks in the next stock chart analysis.